napakagandang gabay po sa bawat isa sa atin. Kasi ibig sabihin na health-friendly siya. So, ang sabi niya sa John, don't let your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. So, ibig sabihin, mga kaibigan, na ito ay friendly sa ating health dahil pag mag-trouble yung ating heart, pag masaktan ang ating puso, ito ay magiging dahilan ng sakit. Dahil a merry heart, di ba? Pag masaya ang ating puso, ibig sabihin, ang kalusugan natin ay magaganda. So, ano man ang pagsubok sa ating buhay, ano man inaharap natin ng mga challenge, ano man hinaharap natin na manapag-stress sa atin, o ano mang hinaharap natin na ito ay nagpapalungkot sa ating puso, alalahanin natin. Ang sabi kanina, buong pusong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil siya ay dumidinig ng panalangin, dahil siya ay nakatingin sa atin, remember, my dear friends, God is watching us from a distance. Doon sa malayo, nakatingin sa atin at alam niya ang ating naranasan. Just in case tayo ay magkamali man, just in case tayo ay magkasala man, aaminin natin, hingin natin ang tawad. At siya ay ang Diyos na marunong magpatawad. Mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nagpatawad, lalo pa tayo. Kaya pag may nagkasala laban sa atin, ating patawarin. Dahil pag hindi tayo magpatawad, tayo ay talo. Dahil mahirapan po tayo matulog sa gabi, alalahanin natin ang napakamahal o kaya pinakasikat o pinakamamahalin na kama ay pwede nating bilhin. Subalit, ang sarap ng tulog. Tinatawag natin na deep and restful sleep. Ang isang nagbibigay lang yan ay ang ating Panginoon. Kaya makibigan, ang sabi niya, don't let your heart be troubled. Huwag nating saktan ang ating puso. Huwag nating pagulimihanin ang ating puso. Huwag nating stress, kundi bigyan natin ng kagalakan. At ang sabi niya pa sa Philippians, ano ang sabi niya sa Philippians? Do not worry. Huwag kang magulimihanan sa magitan ng daing pasasalamat at panalangin. Sabihin mo sa Diyos ang iyong dapat sabihin. At bibigyan ka niya ng puso na hindi malirip. Pusong may kapayapaan na hindi malirip at hindi masayod. Kaya makibigan, pag tayo nagbabasa ng moral na gabay, ito ay friendly sa ating kalusugan. Dahil pag tayo ay mag-worry, pag sobra nating worry, ito ay masama din po. Kaya, alalahanin natin. Ang nakasabi naman sa Corinthians, mga kaibigan, anumang pagsubok o kaya anumang challenge na ibibigay sa atin o kaya ating naranasan, bibigyan tayo ni Lord ng lakas upang ating matugampayan. Kaya ating hingin sa Kanya, ating i-pray na bigyan niyo po tayo ng strength, wisdom, knowledge, and understanding. Dahil pag tayo may wisdom, ang mahirap ay magiging madali. Ang matagal na trabaho ay magiging madali. Anumang problems ay magkaroon ng solusyon dahil sa wisdom na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya makibigan, alalahanin po natin ang kanyang sinabi, hindi kita itatakwil, hindi kita iiwan. Kaya bakit pa po tayo ma-stress? Kaya stress at alalahanin natin ang nakasabi sa kautusan niya, love God with your hearts, with your mind, with your strength, and with your soul. Ibigay natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ang pangalawa naman sa summary, mga kaibigan, ng 10 utos ay love your neighbors as thyself. So pag ito, mga kaibigan, ay ating guide sa ating buhay, magkaroon tayo ng pamayanan, magkaroon tayo ng kapitbahay na masaya, magtulungan, at magkaisa. So ibig sabihin, hindi na mahirap ang kasamahan, ang pagsasama sa neighborhood,
at ang ating barangay ay magiging barangay na mapayapa dahil ang kapayapaan ay nagmula sa ating tahanan. Kaya mga mommy at daddy, mga parents, huwag nating kalimutan na gabayan ang ating mga anak upang sila ay makatulong po na magiging pagpapala sa bawat isa sa neighborhood at saka lalong-lalo na sa barangay. Pag ang lahat na tahanan, ang mga anak ay masunurin at magalang kung kanino man po naukol ito, lalong-lalo na sa ating Panginoon, napakaganda. Dahil paglabas nila ng bahay, ang anak ay maging masunurin sa batas ng barangay o sa ano pa mang batas, sa batas ng ating bayan. So, ibig sabihin na maging mapayapa ang ating bayan. Napakaganda. So, kaya malaki ang tulong ng mommy at daddy na magkaroon tayo ng mapayapang barangay. No? So, ibig sabihin, peaceful barangay. No? Ng ating mga anak ay kahit gabi ay pwede silang pag may emergency na bibilhin, matiwasay tayo. Ibig sabihin na tayo ay kampante na sila utusan natin na magbili ng gamot na walang mangyari sa kanya. Dahil ang lahat na tahanan ay ang mga anak ay sumusunod at gumagalang sa magulang kung kanino man ito naukol at lalong-lalo na sa ating Panginoon. So, kaya napakaganda makibigan pag yan po ang ating gagawin. No? So, simple lang naman yan. No? I-schedule natin. Tapos, wag din po nating kalimutan na ipanalangin ang ating bayan. Mayroong isang grupo na pag halimbawa sa almusal, pinipray nila yung halimbawa yung sa LGU. Sa tanghalian, pinipray nila yung sa provincial. Tapos pagdating naman ng hapunan, pinipray nila yung nasyonal. No? So, ibig sabihin na lahat ay may panahon para sa lahat. Kaya makibigan, huwag nating kalimutan, God answers prayer. Si Lord ay tumutugon sa ating panalangin. Tandaan po natin yan, makibigan. At alalahanin natin, pag tayo man ay inaway, apat po ang gagawin natin sa ating kaaway. Unang-una, gawa natin siya ng mabuti. Pangalawa, i-bless natin siya o pagpalain. Tapos ipanalangin. At saka siya i-love. No? So, tawag dyan, mayroong love your enemy. No? So, pag halimbawa, yun ang mangyari na gawin mo po. No? So, ngayon magtataka siya. No? So, ang sabi sa moral na gabay, parang may baga sa kanyang ulo, no? Na nagniningas. No? Ibig sabihin na napakatindi yung init ng apoy doon sa baga, doon sa kanyang ulo. Na nagtataka siya na bakit ginagawan siya ng masama, subalit ginagawan siya ng mabuti. Dahil, mga kaibigan, walang ibang makapatay ng apoy kundi ang tubig. No? So, ibig sabihin na ang hatred ay palitan natin ng love. Ang galit ay ating bigyan ng love at saka magiging maayos, di ba? Napakaganda pag yan po ang ating gagawin dahil magiging maayos po ang lahat, no? So, dito mga kaibigan, tulad sa EDSA Revolution noon, no? So, naalaala natin na masundalo, binibigyan ng mga bulaklak, no? So, ibig sabihin na epektibo talaga. No? So, kaya, anuman ang mga treasure natin sa buhay, bigyan natin sila ng pag-ibig. Dahil pag mayroong pag-ibig, magiging maayos. So, mga kaibigan, tayo na po ay manalangin. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami, O Lord, na ito ay manatili sa amin, aming isa puso at aming isa buhay. Lord, gabayan po kami na magkaroon ng peaceful family. Ang mga anak ay maging masunurin at magalang sa mami at daddy upang magkaroon sila ng mahaba at masaganang buhay. At sila ay masunurin at magalang kung kanino man nauukol ito. Ganon din sa pamahalaan.
upang maging maayos po ang lahat, Panginoon. At dinadalangin din namin, O Lord, na aming maalaala ang iyong salita na iyong sinabi na kami ay hindi mo itatakwil, hindi mo iiwan. Lord, salamat na ikaw ang aming pag-asa dahil sa iyo, Lord, walang imposible. Lord, tulungan mo po kami na maalaala ang iyong mga paalaala sa amin. Maalaala namin ang iyong mga pangako. Na Lord, salamat sa iyong proteksyon at gabay at wala kaming inaasahan, Panginoon, na tutulong sa amin. So iyong sinabi sa iyong salita, if my people will humble themselves and pray and seek my face, at pagalingin mo ang aming bayan, Panginoon. Patatawarin mo ang aming kasalanan at pagagalingin mo ang aming bayan. Panginoon, tulungan mo po ang aming bayan na magiging mapayapa. Lord, sa iyo lamang ang kapurihan at kahulugan. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming pagligtas. Lahat pa'y magsabi ng Amen and Amen.